Tatlong reklamo na ang nahihain so far at ang una isinampa ng abogadong si Andre De Jesus. Para sa abogado, ang di umano'y pagsuko ng Marcos administration kay dating Pangulong Duterte sa ICC, ang sinasabing paggamit ito ng illegal na droga, ang failure ng Pangulo na i-veto yung mga unprogrammed funds mula 2023 hanggang 2026 at pagtanggap ng kickback sa budget insertions at ghost projects ng pamahalaan ang mga dahilan kung bakit nag-commit ito ng graft and corruption, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Na-transmit ng reklamo sa opisina ni House Speaker Bogie Dino Miyerkules. Ang dalawa pang reklamo, tinangkang ihain ng Huwebes. Ang isa, inendorso ng Makabayan Bloc. Ang dahilan, si PBBM daw ang mastermind sa systematic and large-scale plunder of public funds sa pamamagitan ng presidential at congressional allocations sa national budget para sa pet projects nila. Ang isa naman, isinampa ng mga kaalyado ng mga Duterte sa pangunguna ni dating Ilocos Governor Xavier Singson. Pero ang mga reklamong ito hindi tinanggap ng Office of the Secretary General dahil nasa abroad noon si House Secgen Cheloy Garafil. Batay sa panuntunan ng Kamara sa impeachment proceedings, ang isang verified complaint ay kailangan ma-file sa Office of the Secretary General. Pero hindi sinasabi doon na kailangang personal na tanggapin ito ng Secretary General. Bagay na maaari maging punto ng debate na naman sa plenaryo ng Kongreso. Ayon sa Makabayan Bloc, babalik sila sa Kamara sa Lunes para ma-reiterate ang kanilang paninindigang deemed as file na ang kanilang reklamo laban sa Pangulo. Inaasahan ding makakabalik na sa bansa si Secgen Garafil at papasok na sa Lunes at doon mabibigyan ng linaw ang naging aksyon ng kanyang opisina sa ikalawa at ikatlong complaints. Pero bakit nga ba nagkukumahog ngayon ng huling dalawang complainant na tanggapin ng kanilang reklamong impeachment? May hinala kasi silang maaaring taktika ito ng mga kaalyado ng Pangulo sa Kongreso na harangin ang iba pang mga reklamong impeachment para ma-trigger ang one-year bar dahil naniniwala sila na maaaring mahina ang unang impeachment complaint na naisampa laban sa Pangulo. Kaya lumabas din yung mga haka-hakang pakawala di umano ng palasyo itong si Attorney De Jesus, bagay na itinanggi na ng abogado. Crucial ang araw ng Lunes, January 26. Doon natin malalaman kung ang unang impeachment complaint ba ay naisama na sa order of business ng sesyon sa Kamara. Kung nasa order of business na ito, ibig sabihin, ire-refer ng impeachment complaint sa Committee on Justice. Ito na yung magiging simula ng one-year bar rule sa impeachment ng Pangulo batay sa ruling ng Korte Suprema. Ibig sabihin, wala nang iba pang impeachment complaint ang maaaring isampa o i-entertain ng Kamara laban sa Pangulo sa loob ng isang taon. Ibig sabihin din, baliwala na yung ikalawa at ikatlong reklamong isinampa noong Huwebes. Pero ayon sa Makabayan Bloc, hindi sila papayag. At kung kakailanganin raw, iaangat nila sa Korte Suprema ang usapin. Sa huli, ang impeachment bukod sa pagiging isang constitutional process ay isang political process. Bilang ang pinag-uusapan dito, kung mayorya ay kaalyado ng Pangulo sa Kamara, may aasahan bang pag-usad sa impeachment complaint? Maging ito man ay ang una, pangalawa o pangatlong reklamo pa.